Hi everyone! Ako si Abner Tulagan, isang manunulat sa telebisyon at andito ako para pag-usapan at bigyan kayo ng personal insights ko tungkol sa mga paborito ninyong palabas. Siyempre, ang paborito ko, itong Royal Blood kasi isa ako sa manunulat sa palabas na ito. Kaya ito yung pag-uusapan natin Walang ngayon. hiya ka? Hindi ka na naawa kay Napoy? Sinukpok mo pa sa ulo? Tapos sinako mo pa yung paa? Sa episode Whatever problem 41, you ito have yung with mga me, nangyari. just talk it out like two Ito decent yung human first beings. Anong day issue mo kay Napoy? Bakit palagi mo lang siya ng week 9 sinusungitan, na sinusupladahan, sinulat ha? ko. Pero ano ba yung karapatan ng yaya na yun to meddle in that bastard's affairs? They're lovers. Sir Napoy, si Beatrice, umalis at lasing na lasing. Sigurado ako, si P yung pumatay kay Dan. Ano ulit yung provision sa batas tungkol sa mga tagapagmanang pumatay dun sa nagpamana sa kanila? Babawiin sa kanila ang minana nila. Nakita namin sa kanyang Miss Reales. Ito yung nahulog sa bangin yung kotse Jacinto ni Highway. Beatrice. At sinabihan si Napoy na nasa morgue na yung biktima ng car accident. pasyente. We can use it to get public sympathy. Maybe we'll have some new sympathy investors for Royal Motors. So, hindi pa po 100% sure if your sister is gone? Yes. But as early as now, we want you to prepare the most solemn, grandest funeral fit for Nung sinulat ko tong eksenang ito, marami akong gustong ipakita. Una sinimulan ko siya by giving the audience ng pagsilip sa mundo ng mayayaman, kung saan sa kabila ng mga difficult situations nila, kailangan lagi nilang itabi yung mga emotions nila, kailangan nila maging strong, organized sa lahat ng bagay, pati sa mga personal tragedies nila. Kailangan isa-in tabi nila yon. Hindi nila dapat ipakita in public. a princess. Do you understand? All right, ma'am. I'll do just that. Thank you. Thank you. As soon as nakaalis na yung kausap, makikita mo na yung totoong emotions. Actually, sobrang complicated din ang character talaga ni Margaret kasi iba-iba yung makikita mong emotions niya. Just like here, nakangiti, biglang makikita mo malungkot na, within a scene tumatawa, tapos biglang siseryoso. So, ang changes of emotions, ang bilis, so ang hirap para sa artista. So dito mo rin makikita kung gaano siya kagaling na actress, si Rian Ramos, kung gaano rin siya kaganda. Kasi the camera just loves her. Kahit anong expression niya, gustong-gusto siya ng camera. At si Christoph, nakakainis panoorin kasi ang galing Saw that. umarte ni Micael Daes. The hell was that for? Do you sincerely wish that B's still alive? Nanghihinayang ako sa voting power niya. Because if she does live, I'm so sure it's me she's voting for. Really? How is she going to Grabe. vote for you kung ako yung inonominate for the same position? She's just like Dad. When I wrote this scene, gusto ko ring tapusin ito sa mas intriguing na point. So naisip ko i-relate yung nangyari kay Beatrice sa nangyari kay Gustavo, 'di ba? The way he raised them, lagi silang pinagko-compete na magkakapatid. So hanggang mamatay si Gustavo, they're still competing. And now that Beatrice seemingly dies, parang ganun din ang nagawa niya sa ate at kuya niya.
they are also competing over her vote and her money, all because of their personal interest na naging nakasanayan na nila with Gustavo. Even in death, pinag-aaway niya pa rin tayo. Hey, what's wrong? Patay na si Ma'am Beatrice. Okay. May namatay na sa pamilya, yun lang sagot mo? Ah, okay. What can I do? Sure, she's my mom's sister. Pero sobrang sungit niya sa akin. Even to dad. Kahit sinusungitan din niya ako, lagi niya akong tinatanong kung kumain na ako, kung nakatulog ba ako ng maayos. Lagi rin niya akong pinapasalubungan. Oo, masungit siya. Pero sa kaloob-looban niya, mabait si Ma'am B. Umayag na nga siyang mag-enroll ako sa pasukan eh. Paano na ipangarap ko maging teacher ngayong wala na siya? Ang ganda ito yung isa sa mga gusto kong angulo ng show. Kasi lahat ng characters dito, lahat sila may kwento. At lahat sila importante sa kabuuan ng kwento. Walang maliit, walang malaki. Lahat may nangyayari. Tapos interrelated sila sa isa't isa. Gaya nito, itong mga batang ito, no? They're just a minor characters kung tutuusin. Pero nagagamit yung situation nila para ipakita yung other side ni Beatrice. In just one scene, mula sa pagkakakilala natin sa kanya as masungit, mataray, insensitive, in just few lines, na ipakita ni Anne na may tinatago pala siyang kabutihan. Na ipakita yun sa audience, di ba? Ng ganito lang na nakaka-intrigue, nakakadala din ng emotions. Sorry. Ako pala yung bad. Don't worry. Magiging okay din ang lahat. Matutupad mo pa rin yung mga pangarap mo. Smile ka na. Smile na yan. Ayaw mong mag-smile? Ano, ayaw mong mag-smile? Tignan mo, mas bagay pala sa'yo yung nagsasmile ka eh. Teka, kukuha ko tubig ha. Ang ganda rin ng eksenang to kasi kahit pa isa-isa lang yung mga scenes ni Anne tsaka ni Louie, nagpo-progress yung youth romance nila sa isa't isa. Mula sa pagiging sobrang masungit ng senyoritong si Louie, unti-unti siya nagkaroon ng character changes at nagiging mabait na siya dito sa bagong katulong na si Anne na ang kulit sa kanya. Gusto ko talagang maayos ang pamilya natin dahil napakalaking bahagi rin ito pagkakasala ko. Gusto ko talagang mabuo tayong muli. And as my eldest son, I am asking for your help. Tulungan mo ako, Napoy. Tulungan mo kung buuin natin ulit ang pamilyang ito. Maging mapagpatawad ka sa mga kapatid mo, Napoy. Dahil ito ang sasabihin ko sa'yo. Marami nang nagawang kasalanan. Si Christoph, si Margaret, si Beatrice. At marami pa rin silang magagawang pagkakasala. Mayang hope, you find it in your heart para i-guide sila at tulungan sila. That is what I am asking of you.
Ang ganda ng eksena ng flashback. At habang inaalala ni Napo yung flashback na yun, ang ganda rin ng acting ni Dingdong Dantes dito. And you being my eldest should be the one to understand and help them. I must admit, your siblings grew up to be monsters. But believe me, no matter what, they are still worth saving. Now, I need your help, please. Sorry, Tay. Hindi ko natupad ang request ninyo. Ganda nung acting talaga ni Dingdong. Pero actually, no, nung kinunan yung eksenang to, parang magkakasakit siya. Masama na yung pakiramdam talaga niya. Pero because she's very professional, ayaw niya magpapack up ng shooting. Tuloy pa rin yung trabaho. Tuloy yung actingan kahit na halos gusto niya ng mahiga na lang sa nararamdaman niya. Dito mo makikita yung professionalism ni Dingdong Dantes as an actor. Pre, kulang yung impormasyon binigay sa ng receptionist. May isa pang car accident victim na galing San Jacinto ang dinala rito. Buhay si Beatrice. Nasa room 403 siya. Sorry. Get me the damn doctor now! At buhay nga si Beatrice. Nagwawala. Ma'am, tapos na pong mag-rounds yung attending physician nyo. Wala akong pakialam. Then go get me another one. Therapist or janitor. Basta marunong magkalas nito kasi nahihirapan na ako nakakasakal. Ang brat! Go! Nurse. Kawan mo na yung nurse. Ako nang bahala sa kapatid ko. Sige na. Huwag ka makikinig dyan, no? You can't leave me here with that man. He's a killer. Killer siya. Huwag pansinin niya. Gaya na talaga kami maglambingan. Sige na, ako nang bahala. Nurse, isa, makinig ka sa akin. Ipapasisante kita pag hindi ka nakinig sa akin. Ako nang bahala. Hey, you can't leave me. Nurse! Ipapasisante kita! Nurse, come back here! Naipit si nurse. Hindi alam ang ia-acting sa dalawang magkapatid. Pero actually, nangihinayang ako rito. Ito yung mga may panghihinayang kasi after na ibigay yung script at na-shoot, tsaka ako lang naisip na ang ganda sana yung nilagyan din ng yung ginawa ko sanang Nurse with Attitude. Parang yung ginawa ko kay Attorney Arona Santiago na ang taray-taray sa kanilang tatlo. Pwede rin sana yung nurse dito. Nainis sa sobrang kaartehan ni Beatrice. Tas biglang nag-moment, ibinalibag yung... Ang ganda sana kung bago siya lumabas, binalibag niya sa sahig yung hawak niyang medical chart bago nag-walk out. Tapos yung mga angst ng mga nurse na sobra na kayong mga pasyente kayo, lalo kayong mga suplad at mayayaman ng mga pasyente. Kala nyo pag-aari ninyo, pagkatao kayo mga ganong instance. Anyway, yun lang yung mga afterthoughts ko as a writer sa maliit na eksena na yan, sa maliit na character. What the? Ikaw hindi na ako papayag maulit yung nangyari kagabi Huwag na kailangan, awayin mo ako. Sige, apaka mo yung paa ko. O hindi na kita papatulan, promise. Huwag mo lang akong pasin sa ulo. Ha? Ay! Ouch! Sorry. Naiipit yung neck brace ko eh. Ouch! Sorry, akala ko kasi. Akala ko Ganda ng nangyari na sa'yo acting, Uy! Macho Pero pa kahit din. kahit gaano ka kakulit, kahit gaano ka Pero nakakainis. namumuo yung Promise mga talaga, mata, hindi yung na kita mga luha sa papatulan. mata niya. Ha? Promise. Basta, Tapos ayoko lang mawala yung halos kapatid mag-break kong na yung bunso. voice pero Okay, kasi
Pero machong-macho pa rin, Pangarap ko diba? magkaroon ng kapatid, ng pamilya. Ha? Promise. Ew! Actually, nung sinulat ko to, naiyak ako kasi bunso rin ako na gaya ni Beatrice eh. Kaya yung gusto kong marinig sabihin sa akin ng kuya ko, in this kind of situation, yun yung gusto kong, yun yung sinulat ko. Pero syempre, dahil kailangan panindigan ni Beatrice yung pagiging brat niya, kailangan pa rin niya magsuplada. Kahit sa totoo lang, gusto rin naman niya yung narinig niya. Ako personally, yun ang tingin ko. Sorry. Alam mo, you're so dramatic. Lagi ka siguro nanonood ng teleserye. Ang drama mo mag-isip eh. So corny and so cringy. Sige. Baka ikaw nanonood ng teleserye. Ang ganda ng tuksuhan nila. No! Yuck! Meets on their phones. Hello? Teka. Nag-enjoy ako sa eksena. Alam ko na yung sinusuot. Kailangan malaman na ng mga utol natin to. Sandali. Ko-conference call ko. Ano ba to? Conference call? It's video call. Kinorek pa Tapos na ba talaga. yung pinapakwenta ko? Pasabihan mo ako pag tapos na. Okay? Crystal, Napoy's been calling. Hindi ka daw sumasagot sa phone mo. Why? Ano namang kabusta ng dala ng basurang yan? Hindi niya alam. Nasa telepono pala nakikinig si Napoy. Dinig na dinig siya. Grabe siya, oh. Talaga hanggang ngayon, ang baba ng tingin sa akin, oh. Ang ganda rin ng reaction ni Napoy. Come on. What? Akala mo ba talaga things are gonna improve between the four of us? Hindi yan ang tinawag ko At sa'yo. hindi naging apologetic. Kundi ito. Yabang pa rin. What? Napoy! Ganda na expression din ni Beatrice. B! Hi! Alive looks good on you! Damn you, Napoy! Get that camera off me! I look too awful for a video call. Opul. Ganda mo kaya, oh. Wala kang makeup. Oh, wala. Esa, oh. Cute. Alive! Ano? Nasaan ngayon yung magandang sinasabi mo? Oh. Oo nga pala. Sorry. Sabi ko pala hindi na kita papatulan. Okay lang. Oh, gumagana pa naman eh. Okay. Hindi niya magawang magalit. Our devil of a sister is still alive, which is great because now she can still vote for me as CEO. Don't you have a conscience? Instead of praying for B's safety, sariling interes lang ang iniisip mo. Christian ka pa naman. Ow! Grabe talaga. Yung pagiging Ito na Christian. yung request mong bagong computation ng shares nyo. Kung Yun sakaling mamatay si pala. Beatrice, sa inyong tatlo ni Napoy, equally mapupunta lahat ng assets niya. Wow! Just wow, Crystal. Kaya naman pala ganyan ka magsalita sa maitim kong konsensya. Sobrang linis ng sayo. If you could wish for the death of our sister, sigurado ako, you had many more death wishes for our dad. Well, I guess that makes us two of a kind then. Oh wait, buhay nga pala si B. That makes us three of a kind. 3 evil siblings. Uy, Uy, buhay na buhay si Ma'am Beatrice, kaya tumigil kayo sa pag-iyak dyan! Talaga? Oo! Buhay si Ma'am B! Ah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ate Lloyda, ano yun? Pwede bang kunyaring hindi ko pa alam na buhay si Ma'am Beatrice? Nag-enjoy pa kasi Mami. Sige na. Kinutsaba pa niya yung maid eh. Ang sakit talaga, Tito Ito! Para sa maitim na balak. Ah!
naman. Ito, tubig mo. Kanina ka pa iyak ng iyak. Baka mamaya mapano ka na. Ann! Uy, tumigil ka na sa pag-iyak. Di ba alam mo namang buhay pa si Ma'am Beatrice? Dapat kasi may isa pang maid dyan eh. Yun yung may sisingit sana. Absent si Jenny. So, sinalo na rin nitong maid na si Lloyda yung dialogue niya. Ha? Alam mo, buhay si Tita Beatrice. So, bakit umiiyak-iyak ka pa dyan? Were you actually taking advantage of me? Ako? Nag-take advantage? Ganda rin. Deny. Hindi deny si ano. Yung mga karakter dito hindi umaamin ano. Kahit listado. Sabi ka, ha? Ikaw kaya yung umaakbay-akbay sa akin habang depressed ako? Tapos, di ba, kinukomfort mo ako kanina? Tapos ano? Ako pa ngayon yung nagtitake advantage. Tapos ano? Tsaka na nga. Wait, Ann! Ann! Tignan mo ginawa mo, parang may diferensya na tuloy, oh. Go buy another one. Or new one. Baka alam mo ba, yan Parang just bata. may... Hi, B. Napanganga na. Ano plano mo? Bumahin na lang si Beatrice. Bibisita sa akin. Ay, okay. Pasensya na. Iwan ko muna kayo. Yeah, fix your phone. Tingin lang. Hi, Diana. Hi, B. Brought you some flowers. Thank you. And I saw your car sa may Jacinto Highway. It was a wreck. I know. Well, that's the advantage of buying a very good car. Kahit masira-sira pa yun sa aksidente, you can still come out alive. Well, I'm sure that Margaret and Christoph will be delighted to hear that you're okay na. Not sure about that. Kasi for sure, Nasad siya. pinagtatawanan nila ako ngayon. Just like what Margaret did nung nahulog ako sa kabayo when we were in middle school. Pinagtawanan niya lang ako. Gosh, that's horrible. It's really horrible. Kaya ayun, kinantihan ko siya. Do you wanna know how? Dinate ko yung boyfriend niya nang hindi niya nalalaman. And you know what? That's when I realized her poor taste in men. Like, Yeah. I know. Ow, it hurts. Relax ka lang dyan. Ganda. Tol, ano ba yung plano ni Miss B dun sa nasira niyang kotse? Kasi baka pwedeng ma-arbor. Alam mo, pag binenta ko sa magbabakal yun, ilan libo rin yun. Well, pero grabe, no? Isipin mo, parang milyong-milyong halaga nung nawasak. Tapos basta pa sa ganun na lang, parang valid lang sa kanila, no? Huwag ka nang magtaka. Sa dahil mong pera, magiging ganyan ka rin. Uy, tiya. Nagkikirapan ko kaya yung sa akin. Di ako magwawaldas ng basta-basta magbuwan ng pera. Ako pa. Really? What a very noble man. Ang galing mga Ayun. asar. Ayos. Diyan na kayo. Well, Sakto. very Matutuwa noble. si Bunso. Tara. What? Bunso? Never naman pinaramdam sa amin ni Beatrice na bunso siya. Minsan, mas panganay pa siya mag-isip kaysa kay Christoph eh. What? It's true. Come on. Oh, ano na lang ang kulang?
Beatrice! I'm so glad you're okay. I was so worried when I found out that you had an accident. You look good though. Yeah, kawawa si sure. No. Alalang-alala siya na kapag namatay ka, malaking kawalan ng boto mo sa CEO candidacy of Royal Motors. Right? Well, at least ako, boto lang. Not like you, pinakwenta mo lahat ng mga shares na paghahati-hatian natin in case Beatrice dies. This guy. Grabe sila. Walang dialogue si Ano ba talaga Diana. kayo? pero Imbis na buhay ng expressive. kapatid natin, pag-usapan nyo, pera, negosyo. Why don't you just shut up na, boy? Huwag ka nga, oy. Hindi namin kailangan magyakap ang magkakapatid to show our concern. Yeah. Pwede ba, wag mo kami ikahon to how you poor people live your lives. We're not the same. Oh my God. Pero iba yung dating kaya. Wala na nasabi. Close the door! Hindi, nutusan pa yung kuya niya. Pre, ayokong tanong to Pero mukhang bad trip yung tsura mo. Pangklase talaga sila. Sa tindi ng takbo ng utak ng mga yun. Posible hindi mo pagdudahan. Pwedeng isa sa kanila ang pumatay talaga eh. This is nice. Can you please tell Margaret how much I love this lumang neck brace niya? Okay. I let her know. Oh, paano? Ilalagay ko lang dito itong Yeah, bag just na. put it there. Alis ka na? Kalalating ko lang. Oo, binigay ko lang yung neck brace ni Beatrice. Sige, Napoy. Ayos din si Bayaw eh, no? Takot na takot sa asawa. Ayaw magpagabi. Nagmukha kang tanga sa mga siblings ko kanina, no? Ako. Hindi kaya. Sila nagbukang tanga sa paningin ko. Isipin mo. Buhay ka pa, pinag-uusapan na yung kayamanan mo. Ano yun? What can we do? Sa ganun nga kami pinalaki ni Dad. And if I were in their place, I'm sure I would act the same. Or even worse. Kahit na mali pa rin eh. Mali pa rin eh. Siyempre, hindi dapat ganun yung mga pinag-uusapan. Andiyan ka pa, dapat sa magkakapatid. Pinag-uusapan yung tungkol sa atin. Tungkol sa pagkakapatid natin, yun ang uunahin natin. Bago kung ano-ano pa mga pera-pera dyan. I don't know who's to blame. Whether it's Dad or just us. Pero ito na yung nakasanayan namin, Napoy. Kaya ikaw, kung gusto mo maging pamilya namin, kailangan mo i-accept kung ano kami. Kung paano kami mag-react sa isa't isa. Kasi ganito na yung nakasanayan namin. Ito na kami. Kaya sinasabi ko lang, lahat naman na nakakasanayan po, pwede na maayusin eh. Diba? Lalo na yung tungkol sa pagkakapatid, tungkol sa pamilya, pwede na maayusin yan. Pwede naman bago yan. Can you just leave? Leave. I'm tired. I wanna rest. Just leave. Corner na si Beatrice. Kaya pinalis na lang siya. Pasensya na. Hindi niya hindi niya makontradict eh. Kasi tama si Napa. Kape. Gusto mong... Pwede ka bang kape? Hindi pala. Oh, ano? Sige. Sorry. Pahinga ka lang. May binabalak si Manang Beatrice. Pre,
Ano ba? Hindi na pa kita tinatawagan. Tatanungin ko sana kung anong klaseng kape gusto mo eh. Tumatawag kasi ako sa'yo. Si Beatrice, nakatakas sa kwarto niya. Ano? Oo, ang dinig ko, meron siyang pupuntahan yung tungkol kay Sara Oquendo. Sara? Yung partner niya napakamatay? Uy, pinilit ko siya sundan, kaya lang nasaran ako ng elevator eh. Nak. Takbo! Ayun na siya. Ayun, iniwan ng sekretary niya yung kotse. Ay, assistant niya sa office. Nakita ko. Hello. Another car chase. Pumunta nga siya kay Sarah. Oops! Boy? Huli! Sino? Sarah Oquendo? Buhay si Sarah Oquendo? Ganda. I would not attack people Dito lang indiscriminately. talaga ako na-enjoy. I'm nothing like that. And definitely not like Kahit his alam ko na yung bastard son. kwento. Well, at least Napoy is concerned. He's actually Nabasa acting ko na, like syempre, nabasa the ko big kasi ako brother ng in this sulat. estate. Bigger than Pero you. natatawa pa So, rin ako anong sa plano mo eksena. ngayon, Napoy? Naiiyak ako Aalamin sa mo mga pa rin ba kung eksena. sino yung pumatay sa Kasi tatay mo kahit ang ganda ng kapalit nito, pagkakagawa. kailangan mo ipakulong yung isa sa mga kapatid mo? Pagkaka-edit, Sino pa unahin mo? galing ng pagkaka- Ang susunod ko yung panganay.